Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Isa pa nga? Ay, nako. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang tikalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin mga ka-plastic ay tungkol dito kay Norman Mangusin. Update po tayo mga ka-plastic. As of now, ang nangyari mga ka-plastic ay eto. Supreme Court finds Francis Leo Marcos guilty of indirect contempt for abusing court processes mga ka-plastic. Ay mga ka-plastic. Ayon sa source natin na ABS-CBN News, ang sabi dito, the Supreme Court finds Francis Leo Marcos guilty of indirect contempt for abusing court processes. In 2025, Marcos withdrew his senatorial candidacy days after the SC granted his prayer for a TRO to prevent the COMELEC from declaring him a nuisance candidate. Diba? Di ba naman si Raulo yan si Norman Mangusin? Nag-withdraw siya as a senatorial race. Kaya ngayon, nag-declare ang COMELEC sa kanya as a nuisance candidate o pagulo siya, mga ka-plastic. Yan yung naging cause effect niya. Na nakarating pa sa gobyerno ang pagiging katarantaduhan niya nila lang dahil sa ginawa niya sa mga OFW. At ano po ang mga implication na posibleng mangyari sa kanya mga ka-plastic? Base kasi dito sa update na ito, saglit lang. Ito. Sabi dito, news update, the Supreme Court SC cited Francis Leo Marcos for indirect contempt for abusing court of process when he withdrew his senatorial candidacy in the 2025 elections. Days before the SC issued a TRO, has he asked to stop the COMELEC from declaring him a nuisance candidate. Aside from not citing him to indirect contempt, the Supreme Court, napakalaki yun, Supreme Court na yun mga ka-plastic, also ordered him to pay a 30,000 pesos fine. So ibig sabihin nun, magbabayad danyo siya mga ka-plastic. Diba? Yan yung naging resulta ng pagiging madunong niya mga ka-plastic. Sira ulo siya eh. So ano po yung ibig sabihin dito sa konteksto na ito mga ka-plastic? At ito, wait lang. Base kasi dito sa yan. Ayan. Base kay Dola, the AI Explorer, ito po yung sabi niya. Baga, ito po yung aking katanungan. Ano po ba ang ibig sabihin ng cited si Francis Leo Marcos for indirect contempt for abusing court processes
Para sa kaalaman ng lahat to, di lang para sa akin kasi hindi naman po ako knowledgeable sa mga batas, mga kaplastik. Sabi dito, ibig sabihin nito ay cited for indirected contempt. Inihayag ng Korte Suprema na labag si Francis Leo Marcos sa mga tuntunin ng hukuman. Ang indirect contempt ay karaniwang nangyayari kapag ang isang tao ay gumagawa ng mga aksyon na nakakasira sa otoridad o pagpapatakbo ng hukuman. Hindi naman direktang nangyayari sa loob ng korte mismo. Abusing court processes. Ito po yung meaning yon. Sinasabing ginagamit niya ang mga proseso ng hukuman sa paraang hindi wasto batay sa balita. Ito ay hindi sa kanyang pag-atras ng kanyang kandidatura bilang senador noong 2025 na eleksyon. Ilang araw bago pa man naglabas ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order na hiling niya ay para pigilan ng Commission on Elections, COMELEC, na idineklarang siyang nuisance candidate. Bukod pa rito, inutusan din siyang magbayad ng multang 30,000 pesos. Yun, mga kaplastik. So yun ang deeper meaning nun, mga kaplastik. Na ang ginawa niya, bago pa man lumabas sa Commission of Elections na naglabas siya ng temporary restraining order, na hiling niya na mapigilan siya bilang isang nuisance candidate o panggulo. Pero bakit siya umatras o nag-withdraw, di ba? Kung babawiin din naman niya. Di ba tanga? Sabi dito sa pangalawang tanong ko, nangangahulugan ba nito ay posible siyang makulong? O magbabayad lang siya ng multa dahil sa pagpigil niya sa COMELEC na siya ay nuisance candidate? Ang sagot po dito ay hindi po tiyak na makakatulong siya sa kasalukuyan, ay makukulong siya sa kasalukuyan. Dahil ang tanging parusa na inutusan ng Korte Suprema o SC ay ang pagbabayad ng 30,000 pesos na multa. Gayunpaman, depende ito sa batas at desisyon ng hukuman, mga kaplastik. So ibig sabihin lang nun, peanut pa rin kay Norman Mangusin ito, gaya nga na sinabi niya. Peanut! Peanut, mga kaplastik. Diba? Wala sa kanya yun. It's very simple, na yan. Very simple para sa kanya yung mga ganitong problema. Nakakapagbigay nga siya ng 12,000 pesos dun sa empleyado ng Globe 30,000 pesos pa kaya. Diba? O, pagpalagay na natin meron siyang ari-arian sa Isabela, sa Purok 6. O, di magbenta siya ng kaperasong lupa doon para mabayaran niya tong 30,000 multa. Pero hindi yan nagtatapos dyan, mga kaplastik. Maaring ito ay isang bitag lamang. Na once na pumunta siya in personally para magbayad ng danyo sa SC ng 30,000 pesos, ay baka doon na siya arestuhin. Dahil pag na-discover yan ng CIDG at ng Korte Suprema na meron siyang criminal record o warrant of arrest against sa mga latest niyang nakakatuligsa sa social media, ay agad siyang aarestuhin dun. Kaya nga 'di ba sabi ni Attorney Rowena Guanzon na magsampa lang kayo na magsampa ng kaso. Magbayad man siya ng danyo sa ganitong bagay, ay at least meron pa siyang isa pang kaso. 'Di ba? Kumbaga binibigyan kayo ng tip ni Attorney Rowena Guanzon na malusutan man niya yung kaso na sinampa mo sa kanya kay Norman Mangusin, ay meron ka pang isa pang kaso na ibabato sa kanya na siguradong mahuhoyo na siya, mga kaplastik. 'Di ba? Ito, tuloy natin. Paano ito gumagana sa batas ng Pilipinas? Ayon sa Rule 71 ng Rule of Court, ang indirect contempt ay maaaring parusahan ng multa na hindi hihigit sa 30,000 piso.
pagkakakulong na hindi hihigit sa 6 na buwan o parehong multa at pagkakakulong. 'Di ba? O kahit magbayad siya ng 30,000 pesos in prompto, maaari pa rin siya makulong ng 6 na buwan, mga kaplastik. 'Di ba? Kaya wala rin. Peanut pa rin. Peanut kay Norman Mangusin pero makukulong naman siya. Sa kaso ni Francis Leo Marcos, pinili na lamang ng SC na ipataw ang multa. Ang dahilan ay pagkakakulong ay hindi dahil sa pagpigil sa COMELEC na idineklara siyang nuisance candidate, kundi dahil sa pag-aabuso sa proseso ng hukuman. Pag-atras sa kandidatura bago pa maibigay ang desisyon sa kanyang hiling na TRO. Ito. Meron po akong ekstrang tanong kasi siyempre hindi naman tayo matalino gaya ng sinasabi ng iba, at ito po yung aking tanong. Paano po ba gumagana ang temporary restraining order at sa ginawa ni Francis Leo Marcos? Ang temporary restraining order o TRO, mga kaplastik, ay isang pagsamantalang utos ng hukuman na pumipigil sa isang tao o ahensya tulad ng COMELEC na gawin o ipagpatuloy ang isang aksyon hanggang sa maipasa ng korte ang pangmatagalang desisyon sa kaso. Di ba, mga kaplastik? Yan yung pagkakamali niya na ginawa. So hindi ka pala decided na umatras bilang senador sa tatakbong senador o bakit ka humahabol, di ba? Yan ang isang malaking pagkakamali niya. Paano ba ito gumagana, mga kaplastik? Layunin nito ay dinadala sa protektahan ng karapatan ng isang partido habang hindi pa tapos ang paglilitis ng kaso. Halimbawa, maaaring humiling ang TRO ng isang kandidato para sa pigilan ng COMELEC na gumawa ng aksyon tulad ng pagdedeklara sa kanya bilang nuisance candidate habang hindi pa niya pinapasyahan ng hukuman kung tama ang gawain ng COMELEC. And then question number 2, mga kaplastik, sino maglalabas o sino naglalabas? Maaari itong ibigay sa mga korte tulad ng Korte Suprema, Court of Appeals o sa mga pangalawang hukuman. Sa kaso ni Francis Leo Marcos, hiling niya ito sa Korte Suprema. Galing, no? Humiling pa talaga siya. What the hell are you doing? Tagal. Sa Pilipinas na ang TRO ay karaniwang may bisa o maikling panahon lamang. Mula 20 hanggang 60 araw, depende sa batas. Hanggang maipasa ang hukuman kung bibigyan pa ito ng mas matagal na proteksyon tulad ng preliminary injunction. Mga kinakailangan upang makuha ang TRO, kailangan ipakita naghihiling na may kakilakilabot na pinsala o mangyayari kung hindi ito maibibigay o ibibigay. At may malakas na basihan na mananalo sila sa tunay na kaso. Ayun. Sa kaso ni Francis Leo Marcos, hiling niya ang TRO para pigilan ng COMELEC ang pagdeklara o ideklara siyang nuisance candidate. Ngunit bago pa man maibigay ng Korte Suprema ang desisyon tungkol sa TRO, ay nag-atras na siya sa kanyang kandidatura. Di ba tanga? Itinuturing ito sa SC na pang-aabuso sa proseso ng hukuman. Dahil parang ginagamit niya ang TRO para maantala ang aksyon ng COMELEC. Panggugulo nga, kahit hindi niya kinakailangan dahil umatras na nga siya. Diba, mga kaplastik? Malinaw na malinaw yung ginawa niya. That was 2025 election, senatorial. Sobrang kupal niyan nila lang. Diba? So ano ang mga magiging impacto kay Marcos, Francis Leo Marcos? Simple lang. Ang magiging impact dito is baka
magsunod-sunod na ang kanyang problema sa gobyerno since napapansin na siya at may possibility na baka makulong na nga siya ng tuluyan. Baka ginagawa lang tong trap yung 30,000 pesos para magbigay agad siya ng multa. Then pagpunta niya doon, bigla siyang i-hold ng Korte Suprema o ng COMELEC o baka ng CIDG at the same time na madiskubre na meron siyang existing warrant of arrest ngayon from 2017 and onwards, mga kaplastik. Yun ang magiging planadong mangyayari para kay Norman. So panoorin natin yung way back yan, sa kanyang mga pananalita dito back in the day. Bakit nag-withdraw kayo ngayon? Given Ang that very reason, ang pinaka-main reason ng withdrawal ko is to avoid the government is spending another 132 billion para lang sa balota ko. Ngayon, kung hahayaan ko sila na i-shred yung 6 million balot na print na para lang sa kapakanan ko, hindi ako mabuting tao nun. Para saan pa at naging good Samaritan tayo? So, yun lang. Muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, babaguhin, isisirialize muli namin ang mga balota. At the same time, yung mga ballot cases, muli namin babaguhin. Marami, hindi pa nagsisimula. Yung balota. So, baka kung sakali, magsisimula kami ng meeting, umaga na lang. May effect pa rin siya. Yung araw lang naman ang effect. At least walang effect sa gastos. Kung gastos sa pag-uusap. Tuwa yung mokong eh. Napakalaking tulong sa part ng COMELEC yan sapagkat kaya hindi na kami pinahirapan. Isipin nyo yung sinasabi ko nga sa inyo, paano kung nag-i-imprenta tapos may mga nagbibito. Wala naman kayong problema, may imprenta, nakalagay ang pangalan. So siyempre, sa part ng mga botante, baka nalito sila, dahil may Marcos, so malaking tulong din yan. Hindi lang doon sa kandidatura ng binabanggit na kandidato, pero sa part ng COMELEC na gusto natin laging maayos ang ating halal. So Maraming salamat, Chairman. Hindi na ako magtatagal, ha? Ay, thank you. Formal kong i-withdraw ang aking kandidatura sapagkat gusto kong tulungan ng COMELEC na huwag nang gumastos ng daan-daang milyon para sa pagsishred ng 6 na milyong balota. Yun po ang pinaka-main reason ko. Maraming salamat po sa inyo at marami pa naman ng eleksyon. Salamat po. Ayun. Malinaw na sinabi niya na yun ang rason niya kung bakit siya nag-withdraw. Tapos bigla niyang babawiin. Ay nako, buhay ka, mga kaplastik. So magtungo naman tayo sa balita mula sa Abante. Ano ba yun? Ayan, brigada pala. Inatulang guilty ng Supreme Court para sa indirect contempt ang internet personality na si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin sa totoong buhay. Ito'y bunsod ng umunay pang-aabuso ni Marcos sa proseso ng korte noong 2025 elections. Kung maalala, ang unang idineklara ng COMELEC na isang nuisance candidate si Marcos. Ito'y dahil sa kakulangan niya ng political affiliation at governmental platform, maliban pa sa posibleng kalituhan sa pangalan dahil kaapelyido niyang isa pang kandidatong si Senator Amy Marcos. Kinwestiyon ni Mangusin ang desisyon ng COMELEC at pinagbigyan ng hiling niyang temporary restraining order. Ang kaso, matapos katigan ng Korte Suprema ang hirit ni Mangusin, nag-withdraw naman ito sa kanyang kandidatura dahilan para maging moot na ang petisyon. Pinagpapaliwanag ng SC si Mangusin na tumingi na ng paumanhin dahil kaya raw siya nag-withdraw ay para hindi ma-delay noon ang proseso ng COMELEC sa ballot printing. Hindi yan kinagat ng Korte Suprema. Dahil dito, guilty sa indirect contempt si Mangusin at pinagbumultahan ng 30,000 piso. Ayun, yun ang rason, mga kaplastik. Diba? Una sa lahat, nagkakaroon ng conflict na may dalawang Marcos sa balota. Yun yung isa pang mga reason. Diba? Kasi just in case na mangyari na kung halimbawa magkaroon ng kalituan sa pagboboto ng mga taong bayan,
ay may possibility kasing makapasok si Francis Leo Marcos sa Magic 12. Kung halimbawang malakas man ang magiging botohan. Diba? Siya ang humiling ng TRO tapos bigla siyang magwi-withdraw. Kaya siya tuloy nabigyan ng nuisance candidate. Diba ang gulo niyang nilalang? Wala siyang sariling desisyon sa buhay. Diba? Sabi nga ni Mang Juan, peanut yan, 30,000 pesos, dapat 30 million, chicharon yan. 30k para kay Boss Normal, may hacienda yan, palaisdaan at palaisdaan. Iyak. Oy, kulaong panoorin mo to, sabi sa'yo, maraming matutuwa kapag nakulong ka. Baga teaser pa lang yan, mga ka-plastic. Baka tinatrap na nga siya sa 30,000 pesos just in case na magbayad siya personally ng 30,000 na danyos. Saka siya i-hold dun. Diba? Di mo napapansin kung bakit mababa yung kanyang multa. Ngayon, pagdating niya doon on that time na magbabayad na siya ng danyos, doon na siya i-hold. Kasi hahanapan pa siya ng butas eh. Kung may mga criminal liabilities pa siyang ginagawa. Mula noon hanggang sa kasalukuyan. Hindi nyo napapansin yon, mga ka-plastic. Kaya kine-question ninyo bakit barya lang. Gaya nga ng sabi ni Manuel Barba, ang baba naman ng multa, barya lang yan sa kanya. O yan, yung nakikipagsunugan pa ng pera, sabi niya, abo pa lang yung, maaabo na daw yung kalaban niya, pero yung pera niya hindi pa daw nauubos. Tingnan natin yung sinasabi niyang terminology na yon, mga ka-plastic. Kung talagang hindi mauubos yung pera niya. So magtungo naman tayo sa opinion ni Norman Mangusin, mga ka-plastic, na kung saan ipinaliwanag niya about doon sa nangyari, that was 2025 senatorial election. Ano ang paliwanag mo dito, Norman Mangusin? Pasok. Wait lang. Ito yata yun. Ito. Pasok. Nahiyag na bago po ako matras sa pagtakbo noong 2025 election ay makikita niyo po sa mga pahayag ko sa lahat ng pahayagan na ang pinaka main reason po ng aking pag-atras ay yung malaman ko mismo sa bibig ng COMELEC na kailangan ulit gumastos ng COMELEC ng daan-daang milyong piso para i-include yung aking pangalan sa balota. So, gusto ko po sanang ulitin sa inyo. Sandali lamang. Uy, saan ka pupunta? Magpapaliwanag ka pa, uy. Ayan, ang sabi niya. Nahihiya siya para sa COMELEC na gumastos ng milyong-milyong piso para sa pag-iimprenta ng peke niyang pangalan sa COMELEC. Ba, meron ka palang salitang kahihiyan. Meron ka pala nun. Diba? Bakit mo binawi yun, mga ka-plastic? Diba? So let's say ito na. Sa kung ano man ang kautusan ng kataas-taasan ko. Uy, ano yung pinapakita mo? Naghahanap siya ng probable source. Uy, ubos yung oras natin. Bilisan mo. Magpakita ng kasinungalingan.
Say something, hoy. Uy. Higahanap pa siya eh. Uy. Ano ba hinahanap mo? Skip nga. Uy. May nahanap na itong taon to. Naghahanap ng dahilan. Victory na raw nila Makabaho ay hindi po totoo yun. Unang-una ho, wala akong kinalaman sila makagago dito. Huwag kayong mag-claim mga tanga. So, ito po yung aking statement nung nakaraan. Nung gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo. Nung po kasing naglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order para ako po ay maisali sa halalan sa local and national election ng 2025. Dito po sa aking affidavit, dahil ko po ay bahagi sa inyo, sabi ko po, number one, first and foremost, I humbly express my deepest apologies to the Honorable Supreme Court for any impression of disrespect or disregard for its authority that my withdrawal may have caused just 2 days after the issuance of the Temporary Restraining Order, TRO, preventing the Commission on Election, COMELEC, from declaring me a nuisance candidate. In the 2025 national election, I hold the Supreme Court in the highest regard, and I am truly grateful for the justices' thoughtful consideration in my case. As I have stated in my interview, my decision to withdraw was driven by a heartfelt desire to serve the public interest and prevent unnecessary government expenditure. Upon learning from the Commission on Election itself that the printing of the ballot had commenced and that the inclusion of my name would lead to significant delay and cost hundreds upon hundreds of millions of government funding, I felt an overwhelming sense of responsibility to avoid causing financial burden to our nation. That is the reason why I withdrew. Talaga? Number 3, moreover, I withdrew from the Senate race because my main financial supporter backed out after the Commission on Election labeled me a nuisance candidate. Number 4, following the TRO, I contacted various parties and groups regarding my situation, but my effort proved unproductive, which only added to my frustration and confusion. The loss of financial support made it increasingly challenging for me to sustain a nationwide campaign. A critical factor that led to my withdrawal of candidacy was receiving phone calls from a known individual after the TRO was issued. However, in my eagerness to address these pressing issues, I failed to fully consider the ramification of my action. My announcement of withdrawal made without adequate consultation with my legal counsel reflected my anxiety and a lack of sound judgment. Anxiety na naman, mga ka-plastic. Ang inang yan. Nang dahil lang doon, nagkaroon ka ng anxiety, mga ka-plastic. So naisip mo na ba kung bakit ka naging pagulo sa COMELEC? Nagpataw na nga sila ng temporary restraining order, pero parang binabawi mo naman yung pagka-withdraw mo, mga ka-plastic. So ang gulo-gulo mo. Diba? At ngayon, nag-cause sa'yo ng anxiety yan dahil lang sa katangahan mo. So anong reason mo? Bakit ka nag-withdraw tapos bigla mong babawiin?
Diba? Under duress. After some time to reflect, I realized that this decision was premature and not in alignment with the appropriate procedure of the Honorable Supreme Court. I respectfully request that this Honorable Supreme Court and Bank consider that my action were motivated by a sincere, albeit misguided intention to serve the best interests of our nation and its resources. And to protect my own life, I respectfully submit myself to the court understanding and compassion. So dito po ay kung natatandaan niyo po, binigyan ako ng 72 hours ng Korte Suprema para sumagot kung bakit hindi nila ako dapat i-cite in contempt. Ako po ay nagpapasalamat pa rin sa ating Korte Suprema, kataas-taasang hukuman sa pagbibigay nila sa akin ng halaga at pagbibigay nila ng TRO upang ipaglaban ang aking karapatan. Dangan nga lang po, noong mga panahon na yon ay talaga pong napaka-imposible na po sa akin ang magpatuloy pa sa isang pangnasyonal na halalan sapagkat pagkalipas po ng halos 3 buwan na ako'y ideklara ng COMELEC na hindi kwalipikado sapagkat wala akong intensyon daw o wala po akong bona fide intention para magsilbi sa pang-national na posisyon. Ganun pa man, kung ano man po ang pinag-uutos ng Korte Suprema, ako po ay tatalima at ako po ay susunod. Yun lamang po, ito po yung aking formal announcement na susundin po namin kung ano man ang ipinag-uutos ng kataas-taasang hukuman. So ito po ay wala po itong kinalaman doon sa mga kumakalat na balita, doon sa mga nagbubunyi na ating mga basher at mga heckler. Opo. Maaari na itong decision na ito ay basahin yung mabuti rin. Makikita niyo yan sa Korte Suprema at ang medyo basampigan naman ng inyong mga face lock. So, yun lamang po. At yan po ang aking formal announcement. Opo. Susundin po natin kung ano yung pinag-uutos ng Korte Suprema. Oho. Yan ho ay walang kinalaman dito sa kay Makagago at Susan Yance. Wala ho yung kinalaman Segue na naman ng pagkakanlong at pag-iendorso ni Makagago o ni Jason Warnaculaeba ng peking abogado at peking lawyer para manloko ng mga OFW. Wala ho yung kinalaman. Wala rin ho yung kinalaman sapagkat ito ho ay nag-ugat pa noong February 2025. Nung pa ho ito nag-ugat, itong pagpapail ko sa Korte Suprema ng aking apel. Nag-ugat ho ito nung, 2024 pa, November. Tapos, ginrant po ng Korte Suprema yung aking apela. Ako po ay pinayagan ng Korte Suprema na maging tumakbo bilang senador noong 23 of January 2025. So malayo ho. Wala hong kinalaman dito yung kiniklaim nila Makagago. Wala hong kinalaman yan. Wala rin hong kinalaman itong desisyon ng Korte Suprema sa pagkakanlong nung uhuging vlogger na si Makagago sa pagkakanlong at pagtatago at pag-iendorso niya ng peking abogado, peking law firm at maraming existing na warrant of arrest. Ayun. Nai-segue pa niya yun, mga ka-plastic. Actually, nagbubunwi naman talaga ang mga Pilipino. Hindi dahil para doon sa justification ng mga ibang mga vlogger na against sa'yo. Yun ay dahil pati na rin yung mga OFW na nababalitaan na ang mga iyong nangyayari sa buhay. 'Di ba? So ang gulo mo kasing tao eh. Kaya literal na nuisance ka. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung mga possibly na impact kapag tatakbo ka sa politika. Kung wala ka rin naman palang kakayanan na magsilbi in national government, bakit ka pa tumakbo?
So ano ang motibo mo? Ano ba ang layunin mo? 'Di ba? Ang layunin mo lang talaga kapangyarihan at makalikom pa ng panloloko sa mga OFW. What if kung hindi ka nag-withdraw sa pagiging senador mo at ikaw ay nanalo? Ano ang unang-una mong gagawin? Ngayon, kung halimbawa ngayon, na lalo na yan ay pumuputok ngayon ng problema sa gobyerno, lalo-lalo na sa DPWH issue. May magagawa ka bang opinion doon, Norman Mangusin? Ni wala ka man lang kakayanan. Napaka-illiterate mong tao. At wala kang idea kung ano mga kalakaran sa gobyerno. Baka naman ang gawin mo lang dyan, pa-absent-absent ka na lang sa mga Senate hearing. At kung saan-saan ka magpupunta. Parang unfair naman po yan sa ibang mga senador na nagtatrabaho araw-araw tapos ikaw kung ano-ano ang mga ginagawa mo kung halimbawa if ever na manalo ka. Mabuti na lamang ay tumakbo tong si Amy Marcos. Dahil kung hindi siya tumakbo, hindi pa mangyayari ang mga ganitong bagay sa'yo. Diba? So, itong mga nangyayari kay Norman Mangusin, it's just panimula. Teaser to mga kaplastic na may possibility na baka siya ay makulong na rin once na madiscover siya ng SC at the same time na biglang umentrada si CIDG dyan at NBI na meron kang existing warrant of arrest. Aside dito sa nangyayari dito sa COMELEC. 'Di ba? Na-discover nila na meron ka pang ibang criminal liability. Ito yung mga pagkakataon ng mga OFW. Hanggat mainit pa siya sa gobyerno, magsalita na kayo. Maglabas na kayo ng sentimento. Lahat ng mga nabiktima ni Culaong, shout out po. Pakiusap, ilabas nyo na po yung mga sentimento nyo o yung mga reklamo nyo para makarating ito sa gobyerno. Nang sa gayon, ay baka mabigyan ng aksyon nito mga kaplastik. Nang sa gayon, mapabilis po yung paghoyo ni Norman Mangusin. Kasi itong ginagawa ngayon ng COMELEC ay isang teaser pa lamang. May possibility na may kasunod pa yan. Maniwala ka sa akin. I predict that. Kaya 30,000 pesos lang yung iyong multa just in case na ikaw ay magbayad na in personally man yan o hindi. Ay baka may kasunod pa yan na kaso na lalabas sa'yo. Lalo na yan, hindi ka pa pala bail. Non-bailable pala yung human trafficking mo mga kaplastik. Base sa balita ng TV Patrol mga kaplastik. So panoorin natin yung TV Patrol. Sa bisa ng isang warrant dinala sa NBI Cybercrime Division ang negosyanteng si Francis Leo Marcos. 2018 na... Ba, negosyante pa talagang tawag sa'yo noon na. 6 years ago, negosyante ka na pala noon. Yan pala si Yulin Marcos. Ngayon ko lang nakita itsura ni Yulin Marcos dito mga kaplastik. So ito yung parang sinasabi yata di umano na kapatid daw ni Francis Leo Marcos na naghahangad ng pagtakbo rin sa politika na sabi niya ay di ko lang sure ang pagkakasabi ng iba ay nakilala na daw niya si Sandro Marcos na nakakausap daw ni Yulin. Diba? So yun yung pagkakaalam ko sa pagkakakwento ng iba. So siya pala yun. I'm not sure na kapatid ni FLM to. Kasi wala akong credible na source kung anong klaseng tao si Yulin Marcos.
Diba? Nag-exhibition yun mga kaplastik kung halimbawa malaking pera yun. Ang dami palang pwedeng ulul. noon pa man talaga questionable na pala yung identity niya. Dahil marami na rin palang nagrereklamo. Pero bakit hanggang ngayon ginagamit pa rin yung pangalan niya na FLM? So paano ito nawalan ng visa yung era niya nung kinasuhan siya nung 2020? Diba? 2022 man yan o 2020 kasi pandemic times to mga kaplastik So paano siya nakalusot? Di ko alam kung ano yung nangyari pero nakapaglaya din siya Napagbayaran din niya sa kulungan tong nangyari sa kanya Kasi kaya siya nakulong dahil sa optometry na issue. Dahil hindi daw nababayaran yung mga empleyado niya. So may negosyo pa nga pala talaga siya noon. Kaya pala negosyante ang tawag sa kanya. Human trafficking na walang piyansa pero bakit nakapaglabas? Paano siya nakalabas sa kulungan? Yun yung the biggest question doon mga kaplastik. Paano siya nakalabas kung wala palang piyansa yung human trafficking? Diba ang gulo ng justice system dito sa Pilipinas? Bakit kaya ganun? Non-bailable pala ang human trafficking pero bakit nakalaya? At ngayon naging content creator pa rin siya. Isipin mo, ex-convict, non-bailable human trafficking, patakbo ng senador. Iba talagang klase ang Pilipinas, no? Kahit kriminal, pwede tumakbo. Ganun na ba talaga ang qualification sa gobyerno? Na kailangan muna may gawing kriminalidad bago ka tumakbo ng politika? Yan yung napapansin ko mga kaplastik Diba dapat sagrado ang gobyerno? Pero bakit hindi yata ganun? So hanggang dito na lang ang aking opinion at malinaw na ito po'y isang teaser lamang at panimulang kalbaryo na ni Norman Mangusin to. Dahil once na halimbawa magbayad siya ng multa na 30,000, may kasunod yan. Naniniwala ako dyan. Oo, mga kaplastik. Naniniwala ako dyan. Dahil hindi lang po yan iisang beses na mangyayari yan. Supreme Court na po mismo naglabas. Baka in the next episode ni Norman Mangusin ay hindi na po ito pakakawalan ng gobyerno. Once na ma-discovered niya ng gobyerno na may mas malala pa siyang ginagawa ngayon. Lalo na yan yung retaliation between Makagago and then former 14 vloggers and then ito yung inaakusahan niyang peking lawyer, peking law firm na may 2 existing warrant of arrest ay posibleng talagang mababaon siya sa lupa dahil sa sobrang dami ng kaso niya, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.